Alam niyo po ba na marami ng mga nawala sa atin? We may lose so many things. Ito man ay relasyon, material, kalusugan, ang iyong status sa buhay, at ang pinakamalala ay ang iyong spiritual na kalagayan. Kasi kung ang spiritual na kalagayan mo ay maraming problema, maraming kang gantimpalang nawawala. Marami kang nasasayang na para sa iyo dapat, subalit ito ay nawawala. Kapag ang spiritual natin na buhay ay napapabayaan natin, yung pagpapala na para sa iyo dapat ay nasasayang, hindi tumarating sa iyo. Kaya ang pag-usapan po natin dito ay isang word lang, kung sa English ay tinatawag na restoration, or sa Tagalog ay pagbabalik sa dati. Diyan Pangasinan, lamot. Lamot. Okay. Yun ang sinabi po ni Google eh. Ano ang Pangasinan ng restoration? Pangasinense, lamot. Alam niyo po na may nawawala sa atin kung minsan ay dahil sa atin ding kagagawan. Kung minsan sa kagagawan ng iba. Kung minsan naman ay dahil sa pumaligid na si Satan. At kung minsan ito ay pinapahintulutan ng Diyos na mawala. Kaya may good news po sa umagang ito. Kasi ang business ng Diyos is restoration. Ibabalik niya muli. O, di ba good news yun? Na pag ang Diyos kasi, kapag nawalan ka, pag ang Diyos ang nagbalik, mas higit pa sa nawala mo. Amen? Pwede na tayong umuwi. Praise the Lord. So ngayon pa lang maiisip nyo na kung ano yung mga nawala ninyo na sayang dahil sa inyong kagagawan ng iba, maling akala, at dahil naniwala kayo sa kasinungalingan ni Satan, nagpa-influence kayo sa kagagawan ng masasamang espiritu, at tuloy na pahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa inyong buhay. Kung minsan dahil sa ating maling desisyon. So, paano natin, dito sa Zechariah, which is our text for today, Zechariah chapter 9 verse 12, dito po ay may sinabi at nasulat, return to your stronghold. O sa akin na, sige dito na ako sa screen. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today, I declare that I will restore to you double. Amen. Double. Doble. Amen. Doble pa daw ang ibabalik ng Diyos. Higit pa sa iyo na wala. Kung may papapansin kayo dito ng word na sinabi ng Diyos ay return to your stronghold of prisoners of hope. Bilanggo daw ng pag-asa. Parang hirap intindihan, no? Bilanggo ng pag-asa. Ang mundo ay ngayon po ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Pero sabi rito sa ating binasa, bumalik daw kayo sa inyong fortress or matinding stronghold sa ating buhay na tayo maging bilanggo ng pag-asa. Napakaganda pong isipin kung paano maging bilanggo ng pag-asa. Ibig sabihin nito, hindi ka mawawala ng pag-asa. Amen? Amen. Kung magpapabilanggo ka daw, ay magpabilanggo ka sa hindi nauubusan ng pag-asa. Kaya sa ating mundo, marami po ang nagsusuicide, nawala ng trabaho, nahuling corrupt, ang gagawin niyan, magpapakamatay. Pero sa Pilipinas, iba, corrupt na nga, nagpapatuloy pa. Pero sa ibang bansa, pag sila ay nahuling corrupt, hindi nila matanggap yon, magpapakamatay sila. Nawawala na sila ng pag-asa. Buti na lang sa Pilipinas, makapal talaga. Alam po natin yan, lalo na ngayon, eleksyon, politika, pakapalan. So, dito po mga kapatid, mga kaibigan, mas maganda daw na mabilanggo ka sa pag-asa. So, paano pa tayo mabibilanggo sa pag-asa? Ibig sabihin, lagi kang may pag-asa. Hindi ka nawawala ng pag-asa. So, paano daw natin
paano daw tayo mabilanggo dito? Kung maniniwala tayo sa kung sino talaga ang Diyos. Kung tayo talagang maniniwala sa Kanya at alisin natin sa ating buhay ang maging in control. Ibig sabihin, totally magtitiwala ka sa Diyos. Doon ka lang magiging bilanggo ng pag-asa. The more na ikaw ang gustong lumutas na yung problema na hindi mo kailangan ng Diyos, lalo lang magugulo ang iyong buhay. So sabi dito, at kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos na siya ang may plano, may purpose sa ating buhay, doon ka lang mabibilanggo sa pag-asa. Amen po? Huwag po tayo yung maging boss ng ating buhay. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Tayo po ay manampalataya, tunay na manampalataya sa Diyos at maniwala na siya ay sasagot. Naintindihan niyo ba yung sabihin? Huwag lang kayong maniwala, kundi maniwala kayo na siya ay tutugon sa inyong mga pangangailangan. Amen? When you say God provides, believe in with your whole heart, whole mind, whole soul, and whole strength that God will really provide. Believe in God with your whole heart, mind, soul, and strength that God will make a way. Amen? Huwag yung sinabi, I believe in God. Kahit ang mga demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi sila sumusunod sa Diyos. Yun ang pinagkaiba natin. Because ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Hindi tayo ang boss ng ating buhay. Pag-aari tayo ng Panginoong Jesus, ng Diyos. Amen po? So, ang unang-una po nating dapat gawin kung gusto natin ng restoration, sigurado may maisip na kayo na marami nang nawala sa inyong buhay. Marami nang nasayang. Kagagawan mo man, kagagawan niya, kagagawan ni Satan, at pinahintulutan ng Diyos. Unang-una dapat kung gusto nating magkaroon ng restoration sa ating buhay, ay maniwala ka that God desires to restore. God desires to restore. Kung minsan, alam niyo po, pag kayo'y nagkamali, nagkasala, magiging guilty ka, katulad na nangyari kay David. Alam niyo ba si David? Si Haring David? Ginusto niyang magkasala. Nakakita siya ng babae, pinapatay yung mister ng babae para masolo niya na yung babae. That's adultery and murder. Alam niyo, nung na-convict siya, nung sinabi ni Prophet Samuel sa kanyang ginawa niya, nag-guilty siya, nagsisi siya. Pero meron siyang naramdaman. Alam niyo naramdaman niya? Ang naramdaman ni David ay parang nawala yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. The joy of salvation. Kapag itong nawala sa inyo, napakahirap mamuhay ng galak ka. Kasi ang feeling mo, guilty ka talaga. Kahit na ikaw ay nagsisi, mararanasan mo pa yung consequences. Kaya dito sa Psalms 51 verse 12, sinabi ni David, ni Haring David, nung dumadaan siya sa ganong sitwasyon, sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Ano daw yung ibalik? Yung kagalakan ng kanyang kaligtasan kasi nawala. Alam niyang ligtas siya pero hindi na siya nagkagala kasi alam niyang nagkasala siya sa Diyos. Dapat po tayo po ay ma-realize natin ito na tayo po ay nagkamali sa Diyos at alam niyo mas masarap na namumuhay kang malinis at nag-aantay na lang sa Diyos at galak na galak ka naman mangyari sa buhay mo. Hindi yung, Lord, sana ginawa ko to noon pa. So dito, si David naranasan niya yung kalungkutan. Sabi niya dito, restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo, O Diyos, yung kagalakan ng aking kaligtasan. And uphold me with a willing spirit. Amen. Kaya po, kapag hindi ka paligtas, kailangan mo munang maligtas. Kapag ligtas ka at nangyari sa iyo ito na ikaw ay nag-backslide, nanlamig, nawala na ng gana sa Panginoong Diyos, I think ito dapat ay panalangin mo. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Ito yung individual that God desires to restore you. The good news, brothers and sisters, sa umagang ito is ninanais ng Diyos na may balik ka sa kanyang piling. Amen? Dito pa, sa Isaiah 61 verse 7,
to grant them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of faint spirit. Alam niyo, gustong-gusto ng Diyos ibalik sa inyo yung payapa, masagana, tahimik, at secured na pamumuhay. Pero ang kailangan mo dyan, you need also to know or desire that God will restore it to you. Ibalik ng Diyos yung kapayapaan sa puso mo, katahimikan sa buhay mo, kasaganahan sa buhay mo, at seguridad ng kaluluwa mo. Yan naman ang nais ng lahat. Hindi lang ng tao. Ang gusto kasi ng tao is, pag sa mundo ng perspective, gusto niya na marami siyang pera sa bangko. Kapag natulog siya, kumikita siya, yun ang makamundong pananaw. Secure na siya sa kanyang pananaw. Kapag marami siyang ari-arian pera, yan ang worldly perspective. Sa Christian perspective or sa isang tao na nakakaunawa sa plano ng Diyos at tinanggap niya ang Panginoon Jesus, hindi siya mananahimik or hindi siya mapapakali hanggat hindi siya nakakarating sa presensya ng Diyos. We are restless until we rest in the Lord forever. Amen? Hindi tayo magpapawalang bahala, mahatak ng mundo. Tayo ay patuloy na magpasakop sa Diyos, at kung tayo mainawalan, patuloy nating i-desire, because God desire to restore us with Him, to Him, and for Him. Amen po? Basahin na natin ito sa Galatians 6 verse 1. Sabi po ito sa Galatians 6 verse 1, brothers and sisters, if someone or if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Ano ba ang focus nito? Makabalik ang iyong makasalanang kapatid. Pero sabi niya, mag-ingat ka rin, baka ikaw ay matukso. Kasi pag may nagkakasala, mahal man natin sa buhay, kaibigan natin, kasama natin dati, ang plano ng Diyos niyan is ibalik din sila pa rin sa kanyang presensya, sa kanyang piling. Pero sabi rito, mag-ingat ka rin. Baka ikaw din ay matukso. Amen? Yan sinulat ni Paul sa mga Galatians. Actually, napakaganda po basahin yung libro ng Galatians kasi napaka-brutal po niya. Kaya, God is always in the business of restoration. Kahit sa mga nilalang ng Diyos, the creation. Alam niyo ba, ang creation, gusto nilang ma-restore yung perfection ng kahit ng panahon pa ni Adam and Eve. Akala nyo hindi nag-grown mga inyong talagang dumadaing yung mga nilikha ng Diyos. Dumadaing yan araw-gabi. May balik lang yung perfection. Ano ba ginagawa ng tao? Sinisirang kagubatan, dinudumihan ang dagat, chemical dito, chemical doon. Halos hindi na nag-create ang tao, kundi lahat ng kinikreate niya, maging plastic man, ay nakakasira ng kalikasan. Kahit sabihin lang green-friendly, earth-friendly, eco-friendly. Anong eco-friendly? Pag may chemical, may process, mayroon siyang sinisira talaga. Oh, let's make it more friendly. Gawa tayo ng nuclear bomb. Is it friendly? No. Sa talino ng tao, gumawa siya ng isang bagay para pumatay ng sangkatutak na tao. Sa isang bomba lang. At ilang sana na ang natulungang mahihirap na tao umangat sa isang pirasong bomba na papatay. Billion po ang halaga nun. Ang dami na, lahat na milyonaryo sana kayo sa isang missile pa lang. Pero bakit ang tao ay gusto niyang sirain ang kalikasan, pati ng kapwa niya tao? Kasi nga, wala na ang kailangang i-restore ng Diyos yung perfect creation. Amen? Ibalik ng Diyos yung dating original na plano niya sa paglikha niya ng mga nilikha niya. Halimbawa, sa Romans 8:19-21, ay sinabi rito, yan nakasulat na po yan. Nasa Bible yun na po yan. Sa Romans chapter 8 verse 19-21, for the creation waits. Ano daw yan? For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Kahit ang mga kahoy na yan, pusa, hayop, baboy, inaantay niya na may labas na yung mga anak ng Diyos. Kailan may lalabas ang anak ng Diyos? Sa rapture. Kapag ganap na ang ating kaligtasan, pati ang mga creation
re-rejoice. Kasi ibig sabihin, malapit nang bumalik ang kapayapaan kahit sa kanila. O di ba? Magkaroon ka lang ng papel. Ilang kahoy ang naputol. Ilang gubat ang nawasak. Ilang hayop ang nawala ng tirahan. Makagawa ka lang ng sarili mong bahay. Hindi yun ang plano ng Diyos nung umpisa. Nang dahil sa pagkakasala ng tao, isang hayop ang pinatay para sila ay madamitan. Yung mga bag ninyo, buti na lang, wala dito yung mga mamahaling bag, pati buhaya, nakatay. Pati sapatos, yung balat niya, balat ng buhaya. Okay lang, hindi yung buhaya naka-uniforme ha. Okay. Hallelujah. Okay, bakit buhaya may naka-uniforme? Sabi rito, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Pati sila ay nag-aantay na ikaw ay maging mag-mature na anak ng Diyos. Nagkagalak sila na ngayon pala, kahit yung malunggay sa labas, ang tagal naman nilang mag-respond sa Diyos. Buhay yan eh. Patay ba yung malunggay nyo? Buhay yan. Lahat ng may green, buhay. Pero yung mga tuyo, nasusunog, nalalanta, wala na kwenta yun. Huwag nyo antay maging ganun kayo. Amen. They are waiting for you. Kahit yung mga ibon, kahit yung mga pusa, mga marites na pusa pumupunta dyan, nag-aantay yan. Sino kaya talaga nakikinig sa salita ng Diyos? Kami nag-aantay matagal na. Kasi kayo mga tao, tatawid lang kami, sasagasaan nyo kami. Dahil sa inyong gandang mga sasakyan. Para lang magkaroon ng tumakbo yung sasakyan mo, maraming petrolyo, chemical ang gagamitin. Sino gumawa ng pollution? Tao. Amen. Pati yung mga ibon, nagkakaroon sila ng TB. Dahil sa yung pollution. Ano ba? Dahil sa yung aircon, umiinit ang mundo, hindi na malamig. That's reality. Aminin mo natin hindi. Komportable tayo. Yung nasa labas. Ang putang dyan. Pero dyan, putol dyan. So, brothers and sisters, the creation has been waiting para mag-mature ang bawat isang nakaupo. Tinoy katabi mo. Mag-mature ka kamo. Spiritually ha. Amen. Alright. So, God desires to restore. Ilagay niyo po sa isipan niyo, kapag nawala yan, God desire to restore it. Ibabalik niya yung mga nawala. Anong sabi niya? Double. Amen? Ay, huwag naman sinabi na wala yung misis ko, magiging doble na asawa ko. Iimasapan yun. No. Baka iniisip nyo, mawala ka na para i-restore ni Lord. Hindi po. Hindi po lalabagin ng Diyos yung kanya nasulat na salita. Baka yung mister nyo, mawala ka na sana para palitan ni Lord. Hindi po yun ang usapan. It's always according to God's word. Kapag ito ay maling desisyon, nagsisi ka, nagpakumbaba ka, ibabalik ng Diyos doble. Tingnan naman natin. Hindi yung material lang, kahit ang iyong spiritual. Alam niyo yung mga nakakaintindi ng tinatawag na pag-ibig sa Diyos? Mostly ay yung mga nakaranas ng backsliding. Kaya kung naalala ninyo yung tinatawag, ang parable ni Jesus na the prodigal son, ang halimughang anak, mas lalo niyang iibigin ang kanyang ama kasi nakilala niya na yung kanyang ama ay mahabagin talaga. Pero nung siya'y lumayas, hindi niya maintindihan yon. Sabi niya, Ama, akin na yung aking mana. Parang sinabi niya, Ama, mamatay ka na para makuha ko na yung mana. Ang aking mana. So, brothers and sisters, kapag naranasan niyo ang second time na umibig kayo sa Diyos, mas higit pa ang inyong pag-ibig. Hindi ko naman sinabi mag-backslide kayo para maintindihan niyo. Huwag niyo nang gawin. Baka hindi kayo makabalik. Ngayon pa lang is, ang relasyon nyo sa Diyos ay unti-unti nyo intindihin. Ano ba talagang relasyon natin, Lord? Malalaki man, mababata, mababae, kahit anong inyong status, tanungin nyo ang Diyos, ano bang gusto mo sa buhay ko? That's a very simple prayer. At kapag sumagot siya, nawa handa kang tumugon. Kapag hindi mo kaya, sabi mo, Lord, hindi ko to kaya. Gagawa siya ng, ikaw na gumawa ng paraan. Pag gumawa ng paraan, humanda ka. Amen? Because when people ask God to do something, God will do it. If it is for your good, gagawin ng Diyos talaga yun. Idadaan ka nga lang niya sa mga proseso. Tingnan natin yung pangalawa about restoration. Restoration is multi-phased.
or iba't iba ang dating nito sa iyong buhay. Halimbawa, sa 2 Chronicles 7 verse 14, 2 Chronicles 7 verse 14, sa spiritual naman, if my people, basahin na po natin, dito na lang po sa TV, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then what? I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. Praise God. Actually, this is it. If only, brothers and sisters, gusto niyo pagpalain talaga kayo ng Diyos, higit pa sa inyong inakala, that's what you need to do. We need to do that. Humble ourselves and pray and seek God. At mag-repent ka talaga. Turn 180 degrees, hindi yung bawas kasalanan. Sa Diyos, hindi uso ang bawas kasalanan, kundi talikuran mo ang iyong kasalanan. Hindi mo kaya, magpatulong ka sa Diyos. That's exactly what God is telling us today. To humble ourselves. Para ngayon, pati ang inyong lupay, pati ang inyong kasalanan. Sabi ng Diyos, pakikinggan ko sila mula sa langit. So alam niyo na kung bakit kung minsan ang inyong panalangin ay hindi nasa sagot. There we go. So brothers and sisters, yan yung spiritual. That God, ito yung restoration, spiritual restoration na gusto ng Diyos. But we need to respond to God. That we need to humble ourselves and pray and seek. Meron na rito mga nagkakaroon ng breakthrough. Nung una problemado sila, nablablang ko ang mga mukha nila, pero nung sila ay nag-pray at nag-fasting, sinagot sila ng Diyos, ngayon nakangiti. Kahit sa pagdulog, nakangiti, hindi nakangiwi. Amen? The joy of salvation. When God is restoring you spiritually, makakatulog ka ng mahimbing kasi alam mo, ang pangalan mo nakalista na sa libro ng buhay. That when God comes, tulog ka man o gising, kukunin ka niya. Amen? Now, pati sa emotional, marami rito affected sa emotion. Maraming problema sa emotion. Tingnan natin ang Isaiah 61 verse 3. Isaiah 61 verse 3. Maraming nasaktan, nabigo. Ang emotion nila ay durog na durog. Tingnan natin sa sinulat ni Prophet Isaiah. To grant to those who mourn in Zion. Itong tinutukoy niya rito, ang Israel kasi ay naalipin sila dahil sa katigasan ng ulo ng pagkakasala sa Diyos, pinahintulutan ng Diyos na maalipin sila sa Babylon under King Nebuchadnezzar. Kaya ito ngayon, to grant to those who mourn in Zion. Bakit sila nagmumorn? Kasi yung templo nila nawasak. Yung kanilang pinagsasamba sa Diyos nawasak at alam nilang sila nagkasala sa Diyos. Kaya ito po ang restoration ng emotional. To grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes. Alam niyo kasi pag nagsisisi yung isang tao, hindi siya magpapaganda ng kanyang mga buhok. Lalagay siya ng abo, tanda ng kanyang pagsisisi. Kaya makita niyo sa Middle East, kapag sila ay may namatay, gumagano sila, tinatapon yung alikabok sa kanilang ulo. Hindi dito. Dito nagpapariban pag may namatay. Nagbuang tuwa ko namatay. Okay. The oil of gladness instead of mourning. O, diba? The garment of praise instead of faint spirit. Diba? Pag pumupunta kayo sa church, sa dami ng problema mo, hallelujah, praise the Lord. Hindi ka makakanta kasi ang dami mong problema. Gusto ng Diyos na i-restore, na maggalak ka sa presensya niya. Hindi, walang business ang Diyos na palungkutin ka. Ang business ng Diyos is pagalakin ka niya. Ang business ng Diyos is iligtas ka niya. Palitan ang yung mga kasuutan ng kalungkutan, ng kasuutan ng pagpupuri sa Kanya. Yung spirito mong nalulungkot, yan ang gusto niya ipalit, na magpupuri ka sa Kanya, instead na malungkot kang pumupunta sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Yan na ba kayo magpabago sa Diyos? Amen. Siya ay nagre-restore. Yung mga ninanakaw ni Satan sa inyo, ipabalik ng Diyos kung lalapit kayo sa Diyos. That is His business, to restore you up.
that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Bakit gusto i-restore ng Diyos sa inyo itong mga bagay na ito? Para mapapurihan ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Kaya unti-unti, lalakas, mag-aapoy ang inyong pananalig at pananampalataya. Keep coming together, worshiping the Lord, shouting, praising Him, praying to Him. Then you will see your oil is being filled and you will be on fire. Amen. You will be on fire to the Lord kapag sinunod natin itong restoration. Palakasin muna ng Diyos ang kalooban natin, ang ating spiritual. Ibalik yung tunay na relasyon sa Kanya. Number 3 na dapat natin i-consider pag pinag-uusapan ng restoration, restoration is a process. Hindi siya instant mabi. Hindi siya instant corned beef. Hindi siya instant coffee. It's a process. May proseso. Walang pinapangako ang Biblia ng instant fix. O gawin mo to, ito mangyayari. Hindi po ganoon. It's a journey of transformation and healing. Tingnan natin. 1 Peter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. And the God of all grace, who called you to His dito na lang ulit sa TV. Magkaiba kami ng version. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish. Ano daw dadaanan muna natin? Konting process ng kahirapan. Walang bahay na itinanim na naging bahay agad. Maging kahit bahay kubo, ginawa yan, pinukpok, nilagari. Ano pang ginawa? Niliha, pinagpupukpok ulit sila, inassemble. It's a process. Kaya huwag po kayo magmadali. Huwag yung sabihin na, gusto ka maging bishop, doktor. Mag-aral ka muna. Kasi pwede kitang dikitan ng pagkalaki-laking dambana dyan. Bishop. Hindi ka naman nag-aral. Bishop ng ano? Doktor. Anong klaseng doktor? May doktor ng buhok. May doktor ng buhok, barbero yun. Okay? So, it's a process. Paano ka magkakaroon? Sabi nga, you keep hearing and hearing the Word of God and you are becoming restored relationship with God, and God will what? Himself will restore you, confirm you, strengthen you, and establish you. Ibig sabihin, nag-spiritually matured ka. Amen. Huwag po tayo titigil. Magpatuloy tayo sa Panginoon hanggat may time, magpalakas kayo sa Diyos. Kausapin niyo ang Diyos, makipagrelasyon sa Diyos. Libre po ang wifi ni Lord. Just pray. Hindi mo kailangan ng monthly bill para kausapin ang Diyos. Dito, para kausapin yung mahal mo, magma-monthly bill ka. Internet. Pag naputol, aburido. Si Lord, no need for connection. You must be connected free of charge. 24 hours, 7 days a week. Anytime pwede mong kausapin ang Diyos. Habang may time, kausapin nyo na siya. Kasi kung kami nag-uusap, hindi nyo maintindihan. Yung mga nagdi-discipling dito, hindi nyo maintindihan ang pinag-uusapan namin. Huwag nyo na masyadong paatagalin na paantayin si Lord. Kasi pag sinabi ni Lord, isarado ng arka, isasara niya. Hindi kanya aantayin. Amen. Habang may time, kaya nga kinukulong niya na kayo ngayon sa pag-asa. Umasa na kayo sa Diyos. Kausapin nyo na ang Diyos. Hindi nyo kailangan ng maraming orasyon. Pumunta ka sa kwarto mo, maging totoo ka sa Diyos, at kausapin mo siya. That's all you need to do until He deals with you. Makausap mo ng personal Diyos, maranasan mo ang Diyos personally. Hindi mo na kailangan ng maraming sermon. Kapag naranasan mo ang Diyos, mabilis ang Diyos gumawa ng proseso sa isang taong tunay na humahanap sa Kanya. Hindi na kailangan ng Bible school. Ang kailangan niya, isang pusong nagpapakumbaba, totoong naghahanap sa Kanya. At sa mga, ito ay tinutukoy actually yan sa mga born again na, yung 1 Peter 5 verse 10. Yung mga, ang tagal-tagal ko na Lord, nahihirapan na ako. Ayan na nga And after you have suffered a little while. Hindi sinabing, a long time.
a little while. Maiksi lang ang hirap na to. Kaya rejoice. Akala mo siguro, hirap-hirap ng buhay ko. Ano ka? Yung awit ni Michael B. Pinukpok ng martilyo, binuhusan ng asido. Ganun ba buhay mo? Tulala sa isang tabi, di mapakali. Ganun. Ang mga born again, hindi ganun. They are always hopeful. And why they're being hopeful? Because they hold on their faith. Kasi alam nila na ang Panginoon na kanilang sinasamba ay buhay at muling babalik. Siya ay namatay, muling nabuhay, at muling babalik. Para ano? Sunduin tayo. Amen? Kaya huwag kayo malungkot dito sa mundo. This is just a short time. Mapalad ka kung may 90 years old ka. Maya-may lay bula, sinakan mo. Kaya mo, habang may time, lumapit ka na sa Diyos. Kasi you don't know, sabi ko lagi, time is not your friend. Kapag inabutan ka ng oras, yung bukang bibig ng mga tao, pag may namatay, ay oras ko lang. Paano pag oras mo na hindi ka at wala ka pag-asa kay Kristo? Ibang usapan yun. Tapos tatawagin mo si pastor para sa funeral service mo. Alam niyang buhay mo, anong gagawin ko doon? Magkunwari. Nasa mabuting lugar siya. Alam ko naman na makasalanan ka. Ano yun, papahirapan niyo pa kami. Hindi namin alam aming sasabihin. Brothers and sisters, while there is time, dumaan ka na sa process na ma-restore ka sa Diyos. And lastly, restoration requires faith. Kailangan ng pananampalataya. We live by faith, not by sight. Tingnan nga natin yung verse na to. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ganun pa rin ang nakasulat. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, magpipray ka ba? Magpapakumbaba ka ba? Aasa ka ba sa hindi ka naniniwala? Hindi. Pero pwede kang gumawa ng sarili mong paniniwala. Buti na lang dumating si Trump. Kasi maraming naniniwala na pag siya lalaki, naniniwala siya babae. Mukhang mahirap na paniniwala yon. May babae, paniniwala niya siya lalaki. Buti na lang dumating ang isang pinadala ng Diyos sa pangalan ni President Trump. Sabi niya, dalawa lang kasarian, lalaki at babae. Huwag niyo nang guluhin ang utak niyo. Kahit kayo mga Pilipino, papayag ba kayo ng mga lalaki makikisiyar? Kasi piling niya babae siya, makikisiyar siya sa kung saan ang anak mo ay magsisiyar. Natural, hindi. Pero ang mundo, pwede. Kasi nga, tuliro na. If only you will believe the truth, don't believe a lie of yourself. Ang tinutukoy ko dito is, pwede ang tao ay gumawa ng sarili niyang Diyos, Diyosan. There is only one truth, and His name is Jesus. I'm claiming Jesus, and I believe with all my heart, soul, and strength. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen. Sa mga born again at talagang kumbinsido at galak sa kanilang kaligtasan, that is non-negotiable. Amen? Kung ano man gawin ng likay ng mundo, kasi yan ang gagawin ng Antikristo at ng demonyo, gagawa sila ng ibang klaseng Diyos. Kaya po ngayon pa lang, you need to believe that God, He says, you have to believe that God is who He is, He said. Amen? Pag sinabi ng Diyos, ito ako, itong gagawin ko, itong ginagawa ko, at itong mga nagawa ko na noon, siya yun. Believe the God in the Bible. Amen po? Yung Old Testament God is the same with the New Testament God. Malinaw po yun ha? Hindi po yan nag-aaway. Kung sino yung Diyos sa Old Testament, siya pa rin yung Diyos sa New Testament. Ang Old Testament ay sulat para patunayan ang New Testament ay naisulat para patunayan na totoo ang nakasulat sa Old. Amen po? Hindi po yan iba yung Diyos sa Old Testament, iba yung sa New Testament. Hindi po yan totoo. Isa lang ang Diyos na tinutukoy dyan. He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. That if you want restoration, you have to believe that God. Kasi alam nyo, there are many gods in the world.
Pati ikaw sarili mo, piling mo Diyos ka. Hindi ko kailangan ng Diyos. Di ibig sabihin ikaw ang Diyos. You can do that. But, are you really God? Hindi. Pwede mo lukuhin ang iyong sarili. Gagawa tayo ng Diyos. Gumawa siya ng pagkalaki-laking bato, rikuto. Yan ang Diyos natin. Ginawa nila yan sa disyerto sa panahon ni Moses. Anyari, lahat sila namatay. Naligtas ba sila ng Diyos-Diyosan nila? This, in our present day, is the battle of the gods. Spiritual war. Sino nag-inspire? Si Satan. Gumawa ka ng ibang Diyos. Huwag kang sumamba sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, brothers and sisters, that you have to put your faith so that everything will be restored to you. This is our God. He's mighty to save. Yung inawit natin. But our God is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Amen. Put that in your mind, seal it, and feel it. Kasi maraming tao ang magpapakilala ng ibang Diyos at gagawin nila yan with some miracles and wonders kapag hindi ka kumbinsido na yung Diyos mo is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ibang Diyos ang masasamba mo. Ibang Jesus ang darating. May mga nagpapakilala na si Jesus ay ngayon ay nagkatawang babae. I hope you know the Jesus in the Bible, hindi yung Jesus na in-introduce. Mayayaman sila, may kapasidad sila, nandyan sila sa internet, sa Facebook, naka-advertise sila, and inviting people for a Bible study in Korea. At ikaw naman, wow, Korea. Hindi mo alam ang pinasok mo. Hawla ng ahas. So I pray that you will believe that God that restores. It requires faith. Ngayon pa lang, you can never please God if you don't have faith in Him. It is hard to please God. So I've just reminded ourselves, our God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And to believe that He can, He will, and He is able. Amen? Kaya ng Diyos sagutin lahat ng tanong mo ngayon? Actually, yes. Pero, ikaw dapat ang magtanong at siya sasagot sa iyo. Kasi yan din ang ginawa ko. Hindi rin ako basta-basta naniniwala lang. I don't believe, kahit ako yung nagtuturo ngayon, I don't believe some preachers na magtuturo din ng basta-basta. I'd rather believe, lalo-lalo na yung mga sigurista, then talk to Him. Dahil ang Diyos hindi natutulog. Buhay ang ating Diyos. Buhay na buhay. And He is in the business of restoration. And to restore you and me sa Kanyang presensya, anong binigay niya? Ang Kanyang bugtong na anak. If it is not of Jesus, we are gone. We have no hope. But because for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Amen. So, this is what we need to do. 2 Chronicles 7:14, if my people, you are God's people. We are God's people. Israel is God's people. Tayo ngayon ay tinatawagan ng Diyos to do this, to humble ourselves and pray and seek His face and turn from our wicked ways. Then He will hear from heaven and will forgive our sins and heal our land. Alam niyo, Pilipinas, yeah, they know God, but not all follow God. They believe God, but they don't obey God. They know God, but they don't love God. Amen. They speak words of God, but they don't live that word. They know Jesus. They paint Him black. Alam niyo yung tinutukoy ko. Kung minsan black, kung minsan maliit. Ipaparada nila yun. Instead for them to talk to God personally, gagawa sila ng paraan na hindi ko maintindihan. So brothers and sisters, James chapter 1 verse 5, sabi rito, if any of you, pakibasa po, if any, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be what? Given him.
Amen. Lord, gusto kong ma-restore. Kanino ka daw hihingi? Kay pastor? No. God. Saan kayo pinofocus ng church? To God. Straight to God. Hindi nyo kailangan ng mediator. Kami intercessor. Amen? We can pray. But you need to talk to God. You yourself should talk to God. Amen. That is the truth. 1 Peter 5:10. Nabasa natin kanina, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. And lastly, Jesus said in Mark 10, verse 29 to 30. In Mark 10:29 to 30, Jesus said, truly, I say to you, let's read it together. Truly, I said to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or land for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold. Now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come, eternal life. Amen? Kanina, sabi sa Old Testament, double. Pero sa mga pag-aari ni Jesus, it's not double. 100-fold. Times 100. Amen? That should give us enough hope. God will not restore double but 100 times more. Ibig sabihin, more than you have ever imagined. Amen?